Eh, Magandang umaga mga kapatid kaibigan Amen. at happy Sabat. Happy Sabbath. Ngayon, sa hindi pa tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-share, paki-like sa aming munting YouTube channel, Marlon Corit YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa versikulo 8, ganito ang sinasabi: alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Yan ang sabi. Alalahanin ang araw ng Sabat at ingatan ito na banal. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang Sabat ay banal na araw. Ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya ang sabi, ingatang banal. Ang sabi ng Diyos. 9, ito ang sinasabi sa versikulo 9. 6 na araw kang gagawa ng iyong gawain, ang lahat ng iyong gawain. 6 na araw ang ibinigay ng Diyos para ang tao ay magtrabaho. Isa sa Diyos, sa tao ay 6. Anong araw yun nga inutos ng Diyos nga ang tao ay magtrabaho? Yung tinatawag na 6 na araw. Anong araw yun? Saan nag-umpisa ang araw na nagtrabaho ang Diyos? Umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. Ayan ang tinatawag na 6 na araw nga ang tao ay gagawa. Pero ang ika-7 araw, ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa o huwag kang magtrabaho. Dahil araw ng Sabat. Banal na araw ang Sabat. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin nito. 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Ayan ang sinasabi dito sa versikulo 10. Huwag magtrabaho. Pati hayop, huwag patrabahuin. Pati mga nakipamahay sa bahay mo, nga nasa pintuan mo,
huwag patrabahuin. Ang sabi ng Diyos, mga anak mo, lalaki o babae, huwag patrabahuin. Aliping lalaki, aliping babae, huwag patrabahuin. Mga hayop, mga baka, o anumang hayop, kalabaw, huwag mong iararo. Dahil banal na araw ang Sabat. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi tayo magtrabaho, sabi ng Diyos, sa araw ng Sabat. Dahil itong Sabat ay binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ito katotohanan ito. Ang Diyos ang may sabi nito. Last verse 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ito lang Sabat ang binasbasan at ibinukod para sa Diyos. Binasbasan, araw ng Sabat, banal na araw. Yan ang sinasabi dito ng ating Panginoon. Kaya itong salita ng Diyos, ito ay buhay at katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ang Diyos ang nagsabi nito. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at magaganap. Ito katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa araw ng gusto niyang tayo'y magtrabaho. 6 na araw ang ibinigay ng Diyos sa tao. Pero isa lang sa Diyos. Ang Sabat lang. Yun lang ang binasbasan ng Diyos. Ibinukod para sa Kanya. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Nandito pa ang salita ng Diyos. Ipinahayag pa sa buong mundo para malaman ang buong katotohanan. Wala akong nabasa nga ibang araw nga binasbasan at ipinagpahinga. Ito lang Sabat. Ito lang nababasa ko nga binanal, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Ito lang araw nito. Ay ito katotohanan, mga kapatid, kaibigan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Bagong langit na yan, ha? Bagong lupa na. Final na yan dahil bagong langit, bagong lupa na. Saan mababasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22. Mababasa mo, tiyak. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, mababasa mo ang may Biblia kasing nakasulat, araw ng pamamahinga. May nakasulat. Kaya mayroon ako ditong Biblia nga ang nakalagay, araw ng pamamahinga. Pero dito sa hawak ko na Biblia ngayon, nga ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan, kita natin yan. Nga, ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa
pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Pero, mga kapatid kaibigan, pag hindi ka ligtas, pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapasok ron. Hindi ka makapagsamba ron. Bakit? Iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Tatapon niya sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Pero mga kapatid kaibigan, pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak may buhay ka na walang hanggan. Dahil ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Pag ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan, kapatid kaibigan. Yun ang makapagsamba roon sa bagong langit, bagong lupa. Mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay napakahalaga, napaka-importante. Sa lahat, ang kaligtasan ang pinaka-importante. Dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Basta pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapunta ka ron sa bagong langit, bagong lupa, makapagsamba ka ron. Ayan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil naligtas tayo sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Yan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan, tiyak nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Pag lubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao mo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Bakit? Bakit nakatawid ka sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? Buhay ka pa? Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Hindi na hahatulan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Bakit walang hatol? Tinanggap mo ang tagapagligtas. Sinong tagapagligtas? Si Yesu Kristo. Tinanggap mo ang tagapaghatol. Sinong tagapaghatol? Si Yesu Kristo. Juan 5:22. Si Yesu Kristo ang tagapaghatol. Siya rin ang tagapagligtas. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang mga nakipag-isa sa Kanya wala nang hatol. Nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos mong magpabautismo, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pag mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi
Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo sorry, kalimutan ko. Unang Juan, Kapitulo 6, Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sorry mga kapatid kaibigan, kalimutan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya nga, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil, ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo, mga kapatid kaibigan. Kaya nga, siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Sundin natin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapas tanganin. Dahil, ang sabi ng unang Juan, Kapitulo 2 ba to? Kalimutan ko. Unang Juan, ngayon, nakakatiyak tayo na kilala natin ang Diyos. Versikulo 3 hanggang 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi dito. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Kilala natin ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yan ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Pag tayo nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin itakwil. Dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo sa kanyang mga utos. Nga ipasunod ang kanyang utos. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ang Sabat. Mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at mangyayari at matutupad. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, ang Sabat ay ginawa ng Diyos na palatandaan. Naglagay ang Diyos na palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang. Dapat ito ating paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Ang Diyos, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga ang ating Panginoon namatay sa krus para tayo ay bayaran ang kasalanan ko. Kasalanan natin lahat. Si Kristo ang nabayan. Siya ay Diyos. Pero mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito pa tayo, buhay pa tayo. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang buhay niya ang ibinayad sa kasalanan nating lahat. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya nga mga kapatid kaibigan, diyan ang Diyos nagmamahal sa tao. Kahit anuman kalaki ang kasalanan ng tao, kaya niyang patawarin. Basta tayo ay umamin lang sa ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Walang itatakwil ang Diyos. Basta tayo ay umamin. Humingi tayo ng tawad. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo.
Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen.